Hello mga kate! So ito na nga, 8 weeks na akong pregnant. Ayun, mga pagbabago na naman sa akin is may time pa rin talaga ako na nasusuka ako. Tapos parang tamad na tamad ako palagi. Gusto ko lang lagi nakahiga. Yun nga, suka pa din tayo. Hindi ko lang sure kung hanggang kailan tong pagsusuka na to. Sana naman saglit lang kasi ang hirap talaga kapag nagkakaroon ako ng morning sickness. Kasi dun sa first baby ko talagang grabe yung morning sickness ko nun. As in, hindi ako makakain ng maayos. Lagi akong walang gana. Tapos kapag kumain naman ako ng marami, lagi ko ding isinusuka. Kaya sana naman during this pregnancy ay hindi ako makaranas ng matinding morning sickness talaga. 8 weeks na to. So, sa July 16 ay may check-up ako sa aking OB. Hindi ko lang sure kung doon na rin ako yung ultrasound. First ultrasound namin ni baby. Sana naman healthy si baby. At sana din maging healthy din ako. Kasi yun nga yung aking yung na-experience ko ngayon ay yung ganun pa din pagsusuka. Lalo na sa umaga pagkagising ko. Wala naman ako maisuka. Alam mo yung part na sukang-suka ka na pero ang lumalabas lang ay yung dilaw na pinakamapait talaga. Na talagang as in wala ka nang maisuka. Sana naman hindi ako mahirapan sa aking pagbubuntis. Kasi mahirap talaga pagdaanan ng morning sickness. Kaya sa mga mami dyan na walang mga morning sickness, napakaswerte nyo. Kasi ako, nung sa first baby ko, tapos hanggang ngayon, nagsusuka naman ako ngayon, pero hindi yung same na naranasan ko dun sa first baby ko. Bihirang-bihira lang. Tapos, napansin ko yung sa pang-amoy ko. Yung parang iba na din kasi kahapon. May naamoy ako na parang sa paggigisa. Hindi ko gusto yung amoy. Parang sobrang sakit sa ulo. Tapos talagang as in nakakasuka. Doon lang ako nahihirapan sa mga ganong amoy. Sa mga pabango naman, ayaw ko lang nung masyadong matapang. Sobrang tapang na amoy kasi parang nakakasuka din talaga. Tapos, yun nga, 'di ba? Hormones kasi natin is pabago-bago. Kaya sana talaga wini-wish ko lang sa pregnancy ko ay hindi ako mahirapan sa morning sickness. Yun lang naman. At talagang napakahirap. Hindi naman ako pinapabayaan ni baby ngayon. Kasi kapag may kinakain, may kinikrave naman ako, kinakain ko kagad. Tapos hindi rin ako pwedeng kumain na sobrang busog na busog. Kailangan konti lang. Tapos kapag nagutom ako, yun na lang, kakain na lang ulit ako. Kasi kapag kumain ako tapos gutom ako, tapos na bigla ako, yun, sumasakit naman yung tiyan ko. Kaya punti-unti lang talaga. Punti-unti lang yung kain ko. Kasi mahirap nga din pag napabusog ka. O diba? Yun lang talaga yung sa pregnancy ko. Mahirap. Oh, martok na ako. Tapos gusto ko laging nakahiga lang. Alam mo, sobrang tamad na tamad talaga ako. Pero hindi naman akong tinatamad maligo Lagi pa rin ako naliligo. Tapos, ano pa ba yung mga pagbabago? Ibang-iba talaga yung sa first baby. Compare mo yung sa second baby ngayon. Tapos, ano pa? Yun lang. Ayoko lang yung feeling na masusuka ako. Tapos, wala naman ako may isuka. Doon talaga ako nahihirapan.
Kaya napakaswerte talaga ng mga babaeng nagbubuntis na wala man lang nararamdaman na kahit ano, di ba? Very lucky. Yung sa akin naman talagang worse. Kasi dati natandaan ko nung mga anak na nga lang ako, yung nagsusuka pa rin ako. Kasi naman, wala naman talaga akong kinain nun kasi hindi ka na pwedeng kumain kapag malapit ka ng mga anak doon. Ano na pinapakain nila sa iyo. Kaya yun, after nun, susuka pa din ako. Pero, safe naman yung delivery ko nun kay Kael. Kaya, sabi ko, Lord, yung morning sickness lang talaga ang sana ay hindi ko maranasan ng matindi at talagang napakahirap. So, yun lang yung ating vlog for today mga kaate. I-update ko na lang ulit kayo sa aking pregnancy journey. Kung hindi ka pa nakapollow sa page ko or nakasubscribe, pakipollow na lang Ate Moana Vlog. And then, kung gusto mong lagi napapanood yung vlog ko, yung vlog naming mag-asawa at yung vlog kasama si Kael, just hit notification bell. Yun lang. Bye-bye!